Hello po, ngayon po ay dadako po tayo sa ating series or lesson, Discipleship and Relationship. Ngayon po, session 1, pag-uusapan po natin the essence of discipleship. So, napaka-importante na malaman po natin na ano ba yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon through discipleship. Ano ba yung dapat natin maintindihan at paano ba natin lalakaran. So, sabi po dito, discipleship and relationship ay sobrang importante para maintindihan natin ang full intent ng Diyos. Para daw maintindihan natin yung gustong ipagawa ng Panginoon, yung big picture doon sa pinapagawa sa atin ng Panginoon na Great Commission. Kailangan maintindihan natin yung discipleship at relationship. Madalas, iniisip natin na ang discipleship ay parang fixed model, methods, or practices. Pero kapag ganun ang mindset, may limitation talaga. So, kung sa tingin natin, yung discipleship part lang o programa ng simbahan, doon nagkakaroon ng limitation pagdating sa mindset, no? Na dapat po, ang tingin po natin sa discipleship, kaya po may simbahan, kasi tinawag po tayo para mag-disciple. Lahat po ay umiikot sa pagde-disciple. And at the same time, relationship. Ayan po. So, anong mga limitation? Number 1, time-based. May hangganan ng mga discipleship models, practices, at processes. Kung ano ang effective noon, hindi ibig sabihin effective pa rin ngayon. So, kapag tayo nakabase lang sa practices o sa model o sa sistema lang, no? Hindi porket naging effective noon. For example, nung pandemya, yung online, 'di ba? Kasi bawal pa yung face to face. Hindi na effective 'yun ngayon. Mas effective na ngayon yung talagang nagfe-fellowship, nagsasama-sama. So, hindi porket effective noon, effective ngayon. So, isa yon sa mga limitation. Number 2, geocultural realities. May mga isang lugar na hindi ibig sabihin na gagana sa isang lugar kasi magkaiba ang culture at environment. Kung minsan gumagana dun sa isang lugar, for example sa Metro Manila, hindi porket gumagana doon, gagana na po sa mga provinces. So, kaya napaka-importante malaman natin yung pagkakaiba ng culture at environment. Siyempre, may mga adjustments po yan. May mga culture na kung saan mas mahilig silang kumain, mas mahilig sila sa adventure na fellowship, mas mahilig sila sa talagang Bible study lang, no? So may kanya-kanyang changes talaga sa culture at environment ng mga tao. So hindi porket gumana sa isang lugar, gagana na siya sa ibang lugar. Next po is socio-economic realities. Iba-iba rin ang state ng tao, estado. May mayaman, may mahirap, may working, may kananayan, may katatayan, may young professional, may youth. No? So, iba-iba talaga. So, dapat may mga i-considered po tayo. Yan. So, kung mag-a-approach po tayo ng tao, mas maganda, may mga i-consider po tayo. So, pag-usapan po natin yung value ng relationship pagdating sa discipleship. Relationship ang pinaka-core ng discipleship. Ibig sabihin, ang pinaka-importante at pinaka-effective para magawa natin ang discipleship ay walang iba kundi relationship. So, yan yung dapat wino-work out po natin. Ito ang gumagana saan man at kailan man. No? Mapa noon, mapa ngayon, pagiging relational, no, sa Diyos at sa tao. Yan po talaga yung pinaka-effective way para mag-disciple. Sa relationship, pwede tayong gumawa ng sistema, ng proseso, ng method na angkop dun sa culture at situation ng tao. So, dun kasi natin ibabase kung ano yung method, ano yung mga gagawin nating strategies para maging effective yung discipleship. Kasi po pag sinabing discipleship, journey po siya. So talagang lalakaran po natin yan. So kaya po naggagawa tayo ng discipleship, sama-sama po tayong lumalakad sa ating Panginoon. Ayan po. No? So number 1,
discipleship is to follow Jesus on a journey with God and other believers. Sabi sa Matthew 28, verse 19 to 20, "Go therefore, make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teach them to obey all that I have commanded you. And surely, I am with you always until the very end of the age." So, para daw maintindihan natin yung go and make disciple, para daw maintindihan natin bakit natin sila kailangang gawing disipulo ni Kristo, bakit kailangan natin silang i-win, no? Kailangan din natin maintindihan yung ibig sabihin ni Jesus ng baptizing them. Ayan, so in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sa baptism ni Jesus in Matthew 3 verse 16, hindi lang siya ritual, hindi lang siya paglubog sa tubig, no? Para kay Jesus, baptism is about immerse in a relationship. Ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, mapalapit tayo sa Diyos. Kasi siya yung tunay na source, no? In Father, Son, and of the Holy Spirit. Kailangan maintindihan natin yung full intent ng Panginoon. Kailangan mapalapit tayo doon sa nagsisend sa atin, doon sa nagpapagawa sa atin, so sa nagpapadisciple sa atin. So walang iba kundi ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So sila yung makakatulong sa atin. So dapat meron tayong first, syempre dapat bago natin sila ilapit sa Panginoon, dapat tayo muna, dapat meron tayong relationship sa ating Diyos. So number 2, discipleship is to be immersed in a relationship with God and other believers or others. So, yung discipleship, it's all about ilalapit natin yung ibang tao at yung tayo po mismo, lalapit tayo sa Panginoon at the same time, ilalapit din natin ang ibang tao para maging malapit sila sa Diyos. Ayan. Sa simpleng salita, discipleship may dalawang phases. Baptizing them in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. And number 2, teach them to obey His commandment. Sabi ni Jesus, "If you love me, obey my command." So, tuturuan natin silang sumunod. Kasi, kung tunay na minamahal natin ng Diyos, susundin natin sila. Makikita sa obedience, makikita sa galaw, makikita sa bunga, makikita sa accountability, no? So, the more we understand yung relationship, mas naiintindihan natin yung discipleship. No, the more na nalalapit tayo sa Panginoon, lumalalim tayo sa Panginoon, the more na mas naiintindihan natin bakit kailangan nating ilapit yung tao o dalhin yung tao sa ating Diyos. Ayan, mas madali tayong makakapagdala ng tao kay Christ. Sabi pa sa Westminster Shorter Catechism, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. So, yun lang naman po, no? Kailangan ang ating role is to glorify God, no? Kung na-experience natin yung pag-ibig, yung biyaya ng Diyos, maganda ibahagi din natin sa iba at ma-enjoy din ng iba, no? So, tayo ma-enjoy natin ng Diyos, yung buhay na may Diyos forever, no? So, hindi natin siya magagawa without intimate relationship sa ating Panginoon. So number 3, discipleship, it's about taking on suffering. Hindi lang siya inconvenient. Kaya tayo nagde-disciple, convenient sa atin. Gusto lang natin gawin. Kundi, even in suffering. Sabi ni Jesus, "If anyone who come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Sabi sa Matthew 16 verse 24. So, kasama sa discipleship, yung mga trials at hardship, doon tumitibay, doon tumatatag, doon nagiging kumpleto yung pagiging disipulo, na hindi tayo dinidisciple ng Diyos, hindi tayo inaayos ng Diyos para lang for relationship lang o para ma-enjoy lang natin siya. Kundi gusto ng Panginoon na yung mga anak niya matitibay at the same time alam natin na through trials, through hardship,
may tinuturo ang Panginoon. Inaayos yung character natin. Magiging matibay tayo. Ayan. No? Pero nagkakaroon lang ng sense ang suffering kung ito ay nasa loob ng relationship with God. No? Kapag nasa relationship tayo with God, nakikita natin na yung mga hardship, yung mga suffering, kayang gamitin ng Diyos. Even yung hardship, even yung suffering, para pagpalain tayo at turuan tayo. Pero without relationship with God, ang tingin natin doon, parusa sa atin. 'Di ba? So doon lang nagiging possible ang joy in suffering. So minsan nakikita natin sa mga verse sa Bible, no? Rejoice in suffering. So ma-enjoy lang natin yung pagsasakripisyo, no? Kapag naiintindihan natin, kapag lumalalim yung relationship natin sa Panginoon, doon natin naiintindihan na sa bawat pinagdadaanan natin, sa bawat season ng buhay natin, alam natin na kasama natin ang Panginoon. So kapag may mga problema ka, may mga kabigatan ka, huwag mo nang ipag-pray na mawala. Ang ipag-pray mo samahan ka ng Diyos, patatagin ka ng Diyos, bigyan ka ng wisdom ng Panginoon na kahit mahirap siya, mapagtatagumpayan mo siya. I can do all things to Christ who strengthens me. Ayan. So example dito is yung prodigal son. Prodigal son. Sa Luke 15 verse 14 to 20. So marami sa atin alam naman yung story na yon. May isang tatay na may dalawa siyang anak. Yung panganay na anak masunurin. Yung pangalawang anak gusto niyang kunin na yung mana doon sa kanyang tatay, no? At gastusin. So after niya makuha yung mana niya, ginastos niya, pumunta siya sa ibang lugar, inubos niya. Tapos nung naubos na yung pera niya, nagkaroon ng famine o taggutom dun sa lugar na pinuntahan nung prodigal son, nung pangalawang anak. So doon naisip niya na yung mga servant ng tatay niyang hari hindi ginugutom, samantalang siya yung pagkain ng baboy kinakain niya para lang mabuhay, para lang may makain. So ang gusto niya, balik na lang siya dun sa tatay niya para kahit maging alipin na lang siya o servant, okay na lang sa kanya, basta mabuhay lang siya at patawarin siya ng tatay niya. So for example dun sa story natin, so ang nangyari, bumalik yung pangalawang anak. So habang malayo pa lang siya, sinalubong siya ng tatay, niyakap siya, dinamitan siya at tinanggap siya, no? Tinuring pa rin siyang anak. So ganun yung pag-ibig ng Panginoon, no? So ganun din po tayo, dapat magkaroon ng point of need, no? Hindi bilang disciple maker, bilang nagdi-disciple tayo ng ibang tao, hindi natin dapat ipilit sa tao, no? Yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon, dapat hintayin natin na magkaroon sa point nila na kailangan nila ang Diyos. Yung sa buhay ng prodigal son, nagkaroon ng point of need sa kanya na, ay teka, kailangan ko nang bumalik sa tatay ko dun sa bahay o dun sa lugar ng tatay ko. Kahit yung alipin, nakakakain naman 3 times a day, no? Kumpleto naman yung pagkain. Samantalang ako dito, dun sa napuntahan niyang lugar, naubos yung pera niya, wala siyang makain. Walang-wala siya. So, magkakaroon ng point of need. Ganon din po tayo, no? So, wag natin ipilit yung discipleship, no? There's a perfect time for everything. Dapat, ang gawin po natin, kailangan magkaroon ng need o kailangan ng tao, kailangan niya ang Panginoon. Doon gagalaw yung Holy Spirit. Ang role lang natin talaga is to build relationship. Na alam natin na yung mga tao na nakikilala natin, darating yung time kapag nangailangan sila ng Diyos, tayo yung malalapitan nila. Tayo yung mag-guide sa kanila. Ayan. So, hintayin natin na hindi natin dapat pinipilit yung salita ng Diyos sa ibang tao. Dapat hintayin natin sila na magkaroon ng pangangailangan sa Diyos. Sa paanong paraan? Dapat kita po sa buhay natin yung
kung yung Diyos na pinaglilingkuran natin, meron tayo talagang intimate relationship sa Panginoon. Dapat makita sa buhay mo na meron kang Diyos. So, yun yung isa sa for me, na the best way para ipakita dun sa mga tao na nakakasalumuhan natin, mga kaibigan, kakilala, katrabaho, or kaklase, lahat yan, ipakita natin yung buhay na may Diyos. Ayan. So, next naman po, point of need. Pangalawa, point of realization. Kapag dumating sila sa awareness ng need nila, kailangan nila ng Diyos, doon natin sila pwedeng i-guide. So, dapat magkaroon din ng realization na sino ba ang pwedeng mag-guide sa akin? Sino ba yung pwede kong mapagkatiwalaan dito sa problema ko? Ayan. It's number one sign na pwede na natin o nakaambag na tayo ng relationship sa tao kapag nag-o-open na sila ng problema nila sa atin. Kapag safe na sila na ino-open nila yung mga kanilang personal struggles. No? So tayo po, no, wag tayong basta-basta magko-correct, wag tayo basta-basta magde-disciple nang wala pa tayong ambag na relasyon sa tao. So dapat mag-build ka muna talaga ng relationship. Yun yung pinaka basic at pinaka effective pagdating sa discipleship. Mag-build ka muna ng relationship, no? Dapat maging panatag muna yung tao sa iyo bago siya mag-open ng kanyang pinagdadaanan, ng kanyang mga problema. Darating yung time, magkakaroon siya ng awareness na lalapit na lang siya sa atin at magpapadisciple. Discipleship is building trust relationship enough para makinig sila kapag sinasabi natin ang pinaka-importante sa buhay nila ay si Jesus. Kapag nagkaroon na kasi ng awareness ang isang tao at nandun na siya sa desperate situation ng buhay niya at kapag meron talagang tiwala, doon kasi nakikinig yung tao Doon sila, kahit minsan anong payo mo, kapag wala kang relationship pa doon sa tao, hindi niya masyadong kukunin o masyado niyang dadamputin o susundin unless meron kang malalim na relationship dun sa tao. So, for me, talagang building trust and relationship muna, no? Tapos, kapag nandun na sila sa realization, pwede mo nang ibahagi yung pinaka-importante na part ng buhay nila, no? Yung makakilala sila sa Panginoon, na dadalhin nila hanggang sa pag-uwi nila sa Diyos. Imaginein mo, yun yung discipleship, no? O yung good news na binabahagi natin sa kanila na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. So, yun pa lang, yung salvation pa lang na mabahagi natin sa iba, napaka-importante na. So, ang summary po dun sa ating naging topic, number one, habang nagde-disciple tayo, mas lumalalim ang relationship natin with God. So, yun yung pinaka number one, no? Dapat tayo mismo, dapat lumalalim yung everyday, hindi siya proseso, hindi siya event lang sa buhay natin. Every day, hanggang kunin tayo ng Panginoon, dapat lumalalim at lumalalim tayo sa paglakad sa Panginoon. Number two, ang salitang sheep dun sa discipleship ay journey. Ibig sabihin, discipleship is a lifelong journey of knowing God and enjoying His presence daily. So, pag sinabing discipleship, lifelong journey siya na kinikilala natin ng Diyos at ini-enjoy natin ng Diyos. Praise God, no? Talagang ganun tayo kamahal ng Panginoon. That's why yung love na na-experience natin, gusto natin ibahagi din sa iba. Kasi kapag may the best feeling kang naranasan, gusto mo rin ibahagi doon sa mga tao na malapit sa iyo. And lastly, gusto ng Diyos na na-enjoy natin ang relationship niya sa atin para i-share din natin ito sa iba. So that's why napaka-importante na tayo muna yung maging talagang
buhay na patotoo, no? Na sa buhay natin, na enjoy natin ng Panginoon, meron tayong relationship sa Panginoon, natural na ibabahagi natin sa iba, no? So dapat makita muna sa buhay natin yung relationship natin sa Panginoon. Yun lang. So napaka-importante, again, discipleship, ang pinaka the best way para mag-discipleship is relationship. No, relationship una sa Panginoon, sa sobrang tindi ng pag-ibig mo sa Diyos, intimacy mo sa Panginoon, ibabahagi mo rin sa iba. Ayan. So yun lang po. Maraming salamat. God bless. Bali po, meron po tayong application, isi-send ko po sa ating GC. So, pakisagutan na lang po. Pili lang po kayo sa 1, 2, 3. Make lang po ng reflection ulit sa ating GC. Maraming salamat po and God bless you po. Thank you so much po.